Kapatid, kababayan, kaibigan, kumusta kayo? Bigyan natin ng konting reaction tungkol sa issue na ito po, tungkol sa PhilHealth. Yon na nakuha ang Department of Finance ng 60 billion pesos na naglagay sa government treasury and ginamit ang gobyerno para sa flood control projects po. Sino ba dapat magbayad yon? Tayo ba? Tayo ba? O dapat ba ang mga magnanakaw? So itong issue is nagiging hot issue ito ngayon sa Pilipinas. And ngayon, I would like to share with you ang mga reaksyon ng mga Filipinos dito po sa Sabah. But bago sa lahat, I would like to say good morning, good afternoon, and good evening sa inyong lahat. Salamat pagi, salamat patang, salamat malam sa mga Filipinos dito po sa Malaysia, particularly dito po sa Kota Kinabalu City. And of course, huwag natin kalimutan, i-greet din natin ang mga overseas Filipino workers sa iba-ibang parte ng mundo. And of course, ang mga kapatid, kababayan, and kaibigan natin dyan po sa Pilipinas. Okay, itong issue na ito po. I think it's about time that we also share our reaction po tungkol sa 50 billion pesos na sino kaya dapat magbayad po. Because we were made to understand there are some lawmakers. There are some lawmakers dyan po sa House of Representatives. They are saying para mga madali sa uli ang 60 billion pesos sa PhilHealth, dapat daw yun po kunin ang pera dyan po sa 2026 national budget, which ang Senado, they approve in the third reading po kahapon. Fair ba yun? Dapat ba yung ganyan? Hindi ba dapat magbayad yon ang mga magnanakaw kung sino yun nagamit ang pera, nakuha ang pera sa PhilHealth? So, ito po, medyo galit din ang mga Filipinos dito sa Malaysia dahil ang mga statements galing from some of the lawmakers, kagaya ni Congresswoman Garin, Janet Garin po, no? Sabi niya, para madali daw, sa uli ang pera, ang 60 billion pesos sa PhilHealth, gamitin na lang daw, kunin na lang daw ang pondo dyan po sa 2026 national budget. So, ibig sabihin, tayo pa rin ang mga taxpayers. Nagnakaw na sa atin ang pera, no? Nagnakaw na ang pera ng PhilHealth, ang pera ng mga members ng PhilHealth. Tapos, sino ngayon magbayad? Magbayad ba ang mga members ng, sabihin natin na PhilHealth? Kasi yun ang gusto nila po. Ibig sabihin, tayo pa rin po magbayad. Tayo na ang biktima, tayo pa rin magbayad. Grabe, ano? Grabe po. But anyway, sige, mayroon ako ditong reaction coming from Attorney Salvador Panelo. Let's watch and listen to this po. And after that, we'll give some reactions po. Nandito. Let's watch itong video clip na I prepared para sa inyong lahat po. And kayo na bahala po. Na? Kayo na bahala ang mga opinion ninyo po. Mga opinion ninyo, mga reaction ninyo. But para sa amin dito sa Sabah, mga Filipinos dito sa Sabah po, we do not agree. Hindi yun dapat mangyari ganyan. Dapat magbayad, isauli ang pera po ang mga magnanakaw, hindi ang taong bayan. Hindi tayo, mga Filipino. Hindi mga members ng PhilHealth. No? Hindi mga members ng PhilHealth. Sino-sino ba mga members ng mga PhilHealth? Tayong lahat. Tayong lahat po. No? Tayong lahat mga Filipino. Grabe naman yan. Grabe naman yan mga way of thinking ng some of our lawmakers dyan po sa House of Representatives. For us, it is really unfair. But anyway, let's watch first itong video clip ni Attorney Salvador Panelo. National Treasury, tulo na sa isip ng Korte Suprema. Di ba nilagay nila sa National Treasury? Hindi kailangan yung National Treasury balik sa kanila. Parang tama, pero mali eh. Bakit ko nga yung mali? Yung pera kinuha nila sa PhilHealth, inilagay nila sa National Treasury. Pero ang problema, yung pera nandun na kinuha nila sa PhilHealth, ginamit to sa pagpondo ng mga flood control projects na hindi naman nangyari.
Senado at mga private contractors at mga DPWH kung maniniwala kayo sa mga investigasyon na lumabas na itinuturo sila at may mga pag-amin na. O ang tanong ngayon, kung yung pondong kinuha mo sa PhilHealth, ibinalik mo nga totoo sa National Treasury. Pero yun napunta rin sa appropriation para sa mga flood control projects na ninakaw ng mga walang yan. Bakit ngayon, yung taxpayer, pera na naman ng gobyerno, ang ilalagay mo sa PhilHealth? Aba, ninakawan na nga ang taong bayan. Pagkatapos siya pa magre-reimburse sa PhilHealth. Maliw yata yun. O walang galang na sa Korte Suprema. Mukhang hindi mo yata nakita niya yun. Ang kailangan na magbalik ng mga pera, yung mga nagnakaw. Yung mga nagnakaw na ngayon nga, di ba, meron na mga nagsoli. Meron tayo mga kinumpis ka, mga sasakyan, binibenta. O, dapat, yung mga sinoling pera, galing doon sa mga flood control projects na katiwalian, yung mga kinumpiskate na mga sasakyan na mga binibenta ngayon, at kung ano-ano pang kukunin na mga properties na pag-aari ng mga nagnakaw na yan, yun ang ilalagay mo sa PhilHealth sapagkat yun ang ninakaw. Hindi yung taxpayer ang maglalagay na naman sa PhilHealth. O, abay para tayong niluto sa sariling langis natin. Hindi po ba? O, yun ang aking masasabi dyan. Kaya sabihin natin mag-file kayo ng motion for reconsideration. Yung mga bagay-bagay na sinabi ni Justice Martin. Ganon ba? Yun po, narinig natin kayo, Attorney Panelo, no? Tungkol itong issue ng 60 billion pesos na kinuha dyan po sa PhilHealth. Tama na yan po, no? Tama yun. I totally agree kay Attorney Salvador Panelo. Yun, pera nakuha sa Philippine, o sa PhilHealth, 89 billion yun, no? 89 billion. Mabuti lang, hindi lahat po. Pero nakuha na nila yun po. Ang 60 billion, naglagay sa government treasury, and based on the investigations, narinig natin po sa ICI ka o sa Blue Ribbon Committee, na itong pera pala po ginamit sa flood control projects. Okay? Now, flood control projects, corruption. Nagnakaw sila po kasi maraming proyekto po na ghost project at saka substandard. So, yan ginamit nila ang 60 billion pesos. Hindi naman siguro lahat or whatever lang. But yan po ginamit nila. They use that thing to finance ang mga flood control projects sa Pilipinas, which is wala. Karamihan wala po ghost projects at saka substandard projects po. Ngayon, na-order ng Supreme Court na kailangan kayo, ang Department of Finance, under the leadership of, ito naman, matalino ito si Secretary Ralph Recto. Siya yun po. I don't know where he got the idea, but definitely hindi lang yung isang tao po. Mayroon po yung nag-utos sa kanya po. So, kinuha nila yung pera. Hindi yan dapat, it is unconstitutional, sabi ang Supreme Court po, pero kinuha pa rin sila po, and yun po, ginamit sa flood control projects, or nagnakaw, ibig sabihin, nagnakaw ang pera ng taong bayan, pera ng mga taxpayers, pera natin. Na ngayon, may order ng Supreme Court to return it back. To return it back. Na ngayon, saan makuha ang pera daw para ibalik sa PhilHealth? Sabi naman itong matalinong mga congressmen, kunin na lang daw dyan po sa 2026 National Appropriation Budget. So, ibig sabihin, kung kunin mo yan sa 2026 National Budget, ibig sabihin, kaninong pera yon? Pera natin yon.
na biktima na tayo, nagnakaw na sa atin, ngayon tayo pa magbayad ang 60 billion pesos. Fair ba yun? Palagay ko hindi po, kawawa tayo po, no? Mr. President, we are calling, kami mga Filipinos dito sa Sabah, we are calling you, no? To think about it. Think about it po. Kasi it is really unfair po if ang mga taxpayers will pay ang 60 billion pesos. Tama na din yan. Sabi ni Atty. Panelo, yon mga na-restitute, nakuha yung mga pera sa sila Alcantara, ang mga kotse ng Diskaya, and nag-frozen na ang mga properties ng mga taong involved dito po sa flood control projects Adamalus Deal, which the President announced, si Eric Yap and ang kapatid niya po, frozen na po. Now, dapat itong pera po, yun po, kunin yung pera, bigyan sa PhilHealth. Huwag kayo kunin ang pera sa National Budget 2026. Kasi, ibig sabihin, if you do that, ibig sabihin po, kami din, ang mga taxpayers din, is paying ang pera ng PhilHealth. Kami na ang biktima, ngayon kami pa dapat magbayad. Ibig sabihin, ang magnanakaw, masaya sila. Di ba? Masaya sila po. Nakaw lang sila, tapos, di bale, kung nahuli, ang taong bayan din yung magbayad. And hanggang ngayon, sino-sino lang po. May mga kaso na daw, filing of cases, warrant of arrest po. Warrant of arrest. Sino lang yung mga maliit na isda po. Yung mga malaking isda po, wala po. Wala. So yun po ang issue that I want to pass sa inyong lahat po sa programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. But before I'm going to conclude itong programa natin for today, December 10 na po, mag-isip tayo po. Let's ponder itong klaseng mga ideas, mga plano ng gobyerno po. Especially itong mga congressmen natin sa House of Representatives na they propose the idea na kunin ang pera sa national budget 2026 para isauli ang pera ng PhilHealth, which is amounting to 60 billion pesos. 60 billion pesos. Grabe na po. Okay? And the other thing I want to touch dito po sa programa natin tungkol, do you still remember na, alaala ba kayo po, na mayroon, I think that was 2-3 weeks ago o last month po, sabi ang presidente natin, si BBM, na may lawyer ni Saldico, he went and talked to him, itong lawyer daw po, nag-strike a deal po, nag-blackmail daw sa presidente o sa gobyerno natin po. Maghinto daw si Saldico, he will stop releasing mga video clips, mga statements niya tungkol sino-sino involved sa flood control projects sa national budget po, mga anomalya, isang kondisyon na huwag i-cancel ang passport ni Saldico. After 1 or 2 weeks po, lumabas na naman ang Department of Justice at saka ang DILG. Sabi nila po, they confirm, even si Ombudsman Crispin Remulla also confirm na na-cancel na daw po ang passport ni Saldico. And sabi naman ni BBM during that time, when he announced na blackmailing, sabi niya, sabi niya, I don't negotiate with criminals po. In fact, sabi niya kay Saldico, maski na anong mangyari, no matter what you're going to show sa mga video clips mo po,
na we are still going to cancel ang passport mo. And we will make sure that you will be, sabihin natin, punished. You have to pay for the crime that you have committed. Yon po, sabi ni BBM. But the only thing is that I'm wondering now po, I don't know if you will agree with me po, bakit wala nang notisya tungkol sa passport ni Saldico? Kung totoo, nag-cancel ng passport ni Saldico po, hindi ba, mas madali na ngayon maghingi tayo ng tulong ang Pilipinas sa Interpol, no? Because hindi na valid ang passport niya and is now considered, kasi may kaso na considered fugitive na siya, no? So madali na po to identify, locate ang ano niya po, ang location niya po. But wala na tayong notisya. And the other thing is, I'm thinking, correct me if I'm wrong po, bakit naghinto na po ang mga video clips ni former Congressman Saldico? Wala na po. In fact, ang last video clip ni Saldico, he was saying, abangan, marami pa mga video clips that he will be exposing or releasing to expose sino-sino po ang involved dyan po sa flood control projects anomalies po. Pero ngayon po, wala na. Everything is quiet. Anong ibig sabihin yan po? Sana mali ako po. Mayroon na ba, nagsunduan na ba ang gobyerno at saka si Saldico? Kasi wala na. We don't know. What is it? Naghingi pa ang gobyerno ngayon sa mga overseas Filipino workers. Kung makita daw nila si Saldico, take the selfie and send it to them. To the government. Ganon. Hindi ba marami kayong intelligence and confidential funds? Gamitin ninyo yun po. Si President Bongbong Marcos, ang opisina niya po, I think more than for something a billion po ang confidential funds ng presidente alone. And now you're asking help. But we don't hear any news anymore about Saldico po. Palagi na lang, baka nasa Portugal siya, ganito. No? And naghinto din ang mga video clips ni Saldico. What is happening? What is happening po? What is happening? Siguro guni-guni lang po ito po. But baka may katotohanan din itong the way how I guni-guni po. Sa inyo po, what do you think? Kayo nang bahala. Sana mali ako po. And lastly, I also want to raise the issue po. Grabe naman itong SSS, no? Government, Marcos administration. What are you going to do with this? Another controversy na naman po. Na ang daming tissue paper, nagbili ang SSS. Ang dami po talaga. By the millions po. And in fact, ang supply nila po, hindi nakasya sa warehouse ba yun, the storage room ng SSS. In fact, mayroon pa mga items na hindi pa nag-deliver ang supplier, nandoon na muna sa supplier po kasi hindi nakasya ang storage room ng SSS. Para ano ba yun? Tissue paper po. Para ano yung tissue paper po? Importante ba yan? Talagang importante. Sobrang stock ngayon ng tissue paper sa SSS. So, palagay ninyo po. Dapat ba there must be an investigation na naman ito sa SSS. Kayong bahala po. So siguro hanggang dito na lang. Maraming salamat po for taking a time out and watching itong video ko po. Ngayon, December 10. Tingnan natin what will happen to them and we will closely monitor ang mga activities, ang mga galaw ng Marcos administration. So again, maraming salamat. Thank you very much for making me a part of your day-to-day. Ingat kayo po. And
prepare na tayo po para sa Pasko. Si Nico Fabian, once again, would like to say, Malaysia, Sabah, the Philippines, God bless us all. Godspeed, and I'll see you in my next episode. Ingat, bye, and I love you all.